Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. May natagpuan silang lumang radyo sa loob ng isang pader. Nang buksan nila ito, isang boses ang nagsabi, "Patayin mo na yan, bago ka rin namin marinig." Pero huli na ang lahat. Simulan na natin ang kwento. Mainit ang sikat ng araw nang simulan ni Marco at ng kanyang tiyuhin ng pag-aayos ng isang lumang bahay na ilang dekada nang walang nakatira. Balak itong ibenta ng may-ari, kaya kailangan munang tanggalin ang mga sirang dingding at bulok na kahoy. Habang binabasag ni Marco ang isang makapal na pader sa lumang sala, may narinig siyang kakaibang tunog. Tok! Parang may matigas na bagay na nakatago sa loob ng semento. Unti-unti niyang inalis ang mga tipak ng semento hanggang sa may lumitaw na isang lumang radyo. Makapal ang alikabok nito at tila sadyang isinemento upang walang sinumang makakita. Ba't kaya itinago to? Tanong ni Marco. Ngumiti lang ang tiyuhin niya. Luma na yan. Itapon mo na. Pero may kung anong kakaibang pakiramdam si Marco. Kinuha niya ang radyo at pinunasan ang harapan nito. Kahit kalawangin, malinaw pa rin ang dial at ang lumang switch sa gilid. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa una ay puro ugong lamang ang narinig. Shhh! Pagkaraan ng ilang segundo, isang malamig at paus na boses ang biglang nagsalita. Kung naririnig mo ako, patayin mo agad ang radyo bago ka rin nila marinig. Nanigas si Marco. Napatingin siya sa tiyuhin niya. Narinig niyo ba yon? Ngunit nagtaka siya nang sumagot ang tiyuhin. Anong narinig? Muli niyang tinignan ang radyo. Tahimik na ulit ito, na para bang walang nagsalita. Pero hindi niya alam, may isang pares ng matang nakamasid na sa kanya mula sa madilim na bahagi ng bahay. Dinala ni Marco ang lumang radyo sa kanilang bahay. Kahit ilang beses niya itong sinubukang buksan, wala na itong tunog. Kaya inisip niyang baka nagkataon lang ang narinig niya kanina. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, bigla siyang nagising. Mula sa sala, muli niyang narinig ang mahinang ugong ng radyo. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nakatayo siyang parang estatwa nang makita niyang kusang bumukas ang lumang radyo kahit wala itong nakakabit na kuryente. Maya-maya, narinig na naman niya ang parehong boses. Huwag kang lilingon. May nakatayo sa likod mo. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Huminto ang kanyang paghinga. Pakiramdam niya ay may malamig na hiningang dumampi sa kanyang batok. Gusto niyang lumingon, pero naalala niya ang sinabi ng boses. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa radyo nang hindi inaalis ang tingin dito. Biglang tumigil ang ugong. Kasunod nito ang isang malakas na kalabog mula sa kusina. Bang! Napatalon siya sa takot. Pagdating niya roon, walang tao. Ngunit may nakita siyang basang bakas ng paa sa sahig. Hindi yun papasok, kundi palabas ng kusina, papunta mismo sa kanyang kwarto. Unti-unti niyang sinundan ang mga bakas. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita. Ngunit sa salamin ng aparador, may isang maitim na aninong nakatayo sa likod niya. At dahan-dahan itong ngumiti. Napapikit si Marcos sa matinding takot. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang maitim na anino sa salamin. Akala niya ay tapos na ang bangungot, pero biglang kusang bumukas ang radyo mula sa sala. Kasunod nito ang isang pamilyar na boses. Hindi ka na niya iiwan. Hindi na nag-atubili si Marco. Kinabukasan, binalikan niya ang lumang bahay upang hanapin ang kasaysayan ng radyo. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang isang matandang kapitbahay na matagal nang nakatira sa lugar. Sinitigan ng matanda ang radyo
at agad namutla ang kanyang mukha. Akala ko, naitago na yan habang buhay. Ayon sa matanda, maraming taon na ang nakalipas ay may isang lalaking nahumaling sa pakikinig sa kakaibang istasyon ng radyo tuwing 3:00 ng madaling araw. Isang gabi, bigla na lamang itong nawala. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula ring makarinig ng mga boses ang mga sumunod na nakahawak sa radyo. Isa-isa silang naglaho. Dahil sa takot, isinmento ng mga taga-roon ng radyo sa loob ng pader upang wala nang makakita rito. Tahimik na nakinig si Marco, ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagsalita ang radyo kahit hawak pa niya ito. Huli na. Alam na niya ang pangalan mo. Napabitaw siya sa sobrang gulat. At sa unang pagkakataon, may narinig na rin ang matandang babae. Dahan-dahan siyang napaluha dahil ang boses na yon ay boses ng kanyang asawa na 40 taon nang nawawala. Hindi na nagdalawang isip si Marco. Agad niyang kinuha ang lumang radyo at nagpasyang sirain ito. Pinukpok niya ito gamit ang isang malaking bato. KRAK. Nabasag ang kahoy nitong kaha. Akala niya ay matatapos na ang lahat. Ngunit sa halip na mga piyesa ng radyo ang tumalsik, 12 ng maliliit na papel na may nakasulat na mga pangalan ang lumipad sa hangin. Isa sa mga iyon ay ang pangalan niya, Marco. Biglang umihip ang napakalamig na hangin. Muling bumukas ang sirang radyo. Sa pagkakataong ito, hindi na iisang boses ang narinig niya, kundi daan-daang magkakasabay na tinig. Huli na. Narinig ka na namin. Mula sa dilim ng lumang bahay, isa-isang lumitaw ang maiitim na anino. Hindi sila naglalakad. Dahan-dahan lamang silang dumudulas sa sahig habang papalapit. Napaatras si Marco. Pagkurap niya, wala na ang mga anino. Tahimik na ulit ang buong bahay. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, may bakas na ng itim na marka na hugis lumang antena. Lumipas ang ilang araw, hindi na muling nakita si Marco. Tanging ang lumang radyo lamang ang natagpuan ng mga pulis sa loob ng parehong bahay. At ayon sa ulat, may mga residente na naman ang nakarinig ng isang kakaibang istasyon tuwing 3:00 ng madaling araw. Kapag may nagsalita mula sa radyo, may isa na namang pangalang nadadagdag sa listahan. At baka, sa gabing ito, isa na roon ang pangalan ng sinumang nakikinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod nating mga kwento. At tandaan, hindi lahat ng bagay na naririnig sa dilim ay dapat mong pakinggan. Minsan, isang tinig lang ang sapat para tuluyan kang mawala. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.